And meron tayong namataang eroplano. So that's Cebu Pacific Airbus 8330941. Ay, nawala yan. So, have a safe landing po at maulan, madulas. Okay, Cebu Pacific from Manila to Davao City. So welcome home at hindi masyadong kita kasi maulan. Basta ingat po and yun, sa mga dyan, lowland, no? Sa mga on board. So thank you for coming sa Davao City para sa mga first timer or sa mga nagbabalik, no? So sa mga first timer, welcome home or welcome to Davao City. Sa mga nagbabalik is welcome back sa Davao City. Yun. So thank you for choosing. Thank you for always choosing Davao City as your main destination. Okay. So maulan ngayon sa Davao City and ito kita natin dito yung ating skyline of Davao. Ito yung city lights. Ito yung night view, no, ng syudad. Saka sa ulan. Diba ganda, no? Syudad na pwede nang umalis sa Pilipinas or ibig sabihin pwede nang magkaroon ng sovereignty or magiging sovereign state. Country of City, Davao City. People's Republic of Davao. Nice one. Tingin nyo, diba, no? Itong nakikita natin dito, siya, no? Pwede na talaga ito magsimula. Meron na kami dito. Kung dito na kami sa Davao City, meron na kami sistema dito. So, pwede na kaming maging ibang bansa, no? Pwede na kami maging ibang bayan. Cebuano, Tagalog, Bisaya, mix-mix ang namin dito salita. Yun lang siguro ang walang pinagkaiba or halos hindi pinagkaiba sa ibang mga Pilipino sa ibang lugar ng Pilipinas. Pero pagdating sa kultura, malayong-malayo na siguro ang Davao City sa iba. Kasi dito sa Davao City, meron kami tinatawag na Davaoenyo culture. So lahat kami dito vigilant. Nagtutulungan kami for the security purposes, no? So nakararami and very cooperative kami. For example, papasok ka sa mga shopping malls, papasok ka sa mga parks, gated parks, mga ganun, mga Rojas Night Market, yung mga public places na mayroong mga random inspection, random bag frisking or mga ganun, frisking or bag inspection. So hindi kami na-offend bagkus kami yung sasubmit, no, ng aming mga bags for inspection kasi para yun sa safety ng lahat. So dito sa Davao City, kapag hindi ka or magkakaroon ka ng magre-resist ka for random inspection, ibig sabihin nun ay isa ka sa mga kadudadudang tao. Alright, na isa ka sa nito. Ang tao dyan, basta nakakaduda na tao. Suspicious yun. Suspicious moves, mga suspicious looks, mga ganun, no? So bound for surveillance. Kaya dito sa Davao City, kapag nilapitan ka for inspection, don't get offended kasi that's a part of our culture dito sa Davao City. So sa pagdating sa ganyang bagay, masyadong na iba ang Davao City sa ibang parte ng Pilipinas. So kapag sinabing Davao, so maliban sa yan nga security culture namin dito, meron din kami ditong cleanliness, no, culture. So hanggat maaari, kung meron kami makita dito mga nagtatapon ng basura, nire-reprimand namin in a nice manner lang din naman. Tapos yun, minsan kami mga taga Davao mismo, no, sanay kami na bit-bit ang basura, lalagay sa bag, bulsa, kung saan man. Although nakakalungkot lang din na marami pa rin ako na nakikita ng mga mostly mga bata, mga elementary, high school, ganyan, mga maliliit. Mas marami elementary, high school. Doon ko talaga masyadong napapansin yung karamihan na age bracket na naglalagay ng mga basura kung saan. Pero 2 million population ang Davao City, pero ang mga nakikita ko gano'n na mga 10
mga 10 piraso lang naman. So ano pa rin siya, overall excellent pa rin, no? Good job pa rin sa Davao City para sa ganun lang, sa sobrang dami ng tao sa Davao City, pero ganun lang kakonti, very minimal ang kalat sa Davao City. Diba? Ganda ng ano, no? Syudad. So, yun ha. So, welcome home sa Davao City sa mga first timer, and sa mga nagbabalik, welcome back. Thank you for choosing Davao City as always as one of your top destination during Christmas season, mga ganyan. Sa mga umaalis naman, so ganun talaga ang buhay, no? Laban lang para sa mahal sa buhay. Wala tayong magagawa kahit pa mayaman ang Davao City, GDP. Pero dahil nga sa sistema natin, 1987 Constitution, na mas pumapabor sa mga mayayaman, mga oligarkiya. Diba, yung mga batas na yan ay pumapabor sa oligarkiya, like sila yung masusunod, hindi pwedeng mangialam ang gobyerno. Kaya mag-intervene ng government, pero dahil nga sa protektado ang mga oligarkiya natin, mga damuhalang mga negosyante sa Pilipinas, dahil sa protektado sila sa batas na 1987 Constitution ni Cory Aquino, so wala, hanggang ingay lang talaga, mga manifestation, ingay, mga amendments, so ano pa ba tawag dyan, basta yung mga batas lang, no? Kaya lang magsulat pero hindi talaga ma-aprobahan, kasi yan na nga, bali ano din, hawak din sa liig ang mga politician natin, hawak sila ng mga oligarkiya. For example, Bongbong Marcos, ang isa sa pinaka-top contributor sa kanyang campaign ay ang si Razon, no? Si Razon ang pinakamayaman ngayon, hindi na si Villar. Kung hindi ako nagkakamali, kasi narinig ko yan, hindi ko pa nakita yung statistics niyan base sa kung saan man ang mga sites, no? Ano ba, PSE ba? COA, no? So, ang lumabas sa pinakamayaman ngayon sa Pilipinas ay si Razon, and it turned out na siya pala daw ang pinakamalaking contributor sa campaign ni PBBM. Ang pagkakala ko kasi niyan, ang pinakamalaking pinakamalaking campaign contributor, ang akala ko number 1 dyan si taong nito, number 1 si Lagdamio, no, ng Davao del Norte, and number 2 si Mil Robles, yung nangangasiwa ngayon sa PCSO. Ewan ko kung siya pa rin ba sa PCSO, diba? So, pero hindi naman oligarch si Mil Robles, tsaka si mayaman itong si Anton Lagdamio, pero I'm not sure kung ganyan na ba siya kalibel ng mga Ayala. Although tama, kalibel niya pala mga Ayala, kasi Santos Land, diba, sa kanila yan, Santos Land, Damusa Land, pag mga may-ari, Anflocor. So yung tatlo na yan is parang parang subsidiary yung company ng mga mga mayayaman ng mga Lagdamio, Florindo. Okay, so yan lang, Davao City, kaya na namin talagang humiwalay sa Pilipinas. Kasi meron na kami sariling sistema at sariling kultura na naiiba. Parehas man tayo ng salita, kulay, itsura sa inyo dyan sa Luzon and Visayas and some other parts of Mindanao, pero pagdating sa kultura, Davao City is masyadong naiiba kami dito. Talagang taglay ng aming kaisipan, puso at diwa ang pagkakaisa. Yan palang ipanalo namin lagi ang mga Duterte. Landslide, mantahin mo, ang 1 million registered voter sa Davao City. Pero yung namin dito, ang nakuhang boto ni Nograles, no, for mayor, hindi man lang umabot ng 100,000, di ba? So that speaks volume, no? It speaks volume. Basta yan, nagpapatao lang yun na ganyan kami nagkakaisang mga Pilipino. I mean, mga Davaoenyo. So mga mga taga ibang lugar ng Pilipinas, watak-watak, no? Hindi sila solid. I mean, ano bang solid na natin makikita? I think Iloilo and Bicol, pwede. Pero hindi malakas pa rin ang Duterte sa Bicol. Panalo lang naman si Leni Robredo sa Naga City lang naman, landslide, siya yung panalo, di ba? Pero Iloilo City yan, solid yan sila sa basta hindi Duterte, okay yan sila. Isa sa kilalang pinaka anti-Duterte ang Iloilo City or Iloilo Province, pero may pa rin, may mga Duterte pa rin dyan na pero grabe ha, pero hindi pa rin sila ganun kasolid, kasi ang doon, ang kanilang ratio para nasa mga
1/4 na Maka Duterte, 3/4 na hindi. Samantalang dito sa Davao City, 97% Duterte talaga. So kung sa buong Davao region, nasa mga 96%. Kung buong Mindanao, nasa mga 85%. O, diba? Malaki pa rin. Sa Cebu, Visayas area naman, sa Central Visayas, masasabi ko nasa mga 90%. Ay, hindi rin eh. Mga 85 din. Mga 85% ang Central Visayas. That's sa Siquijor, Cebu, and Bohol. Tama ba? Diba yung, yung Central Visayas, tatlo, diba? Tatlong probinsya. Okay. So, yun yung masasabi kong solid Duterte. Kaya dito sa Davao City, welcome home sa mga pumunta sa Davao City. Welcome home sa inyo. Tapos sa mga nagbabalik, welcome back. Ganun lang. So, enjoy your stay. And syempre, mag-iingat ho kayo sa mga namin, mga daanan, mga intersections, crossings kasi matitikitan kayo kasi maraming nalilito sa aming dito. Patakaran sa aming kalsada, highway, yung mga swerving madalas natitikitan ng ating city mo ay swerving talaga siya. Pero don't you worry guys, kasi basta magpakatotoo lang kayo na first time nyo talaga, magpakatotoo lang kayo na hindi kayo taga rito at hindi nyo alam yung ganyang mga I mean, I'm not saying na pwede siyang i-negotiate, pero ang mga taga Davao City mo, naman sila, very considerate. Huwag lang kayo mapakita ang angas at yabang, syempre, diba? Although mababait talaga, in fairness, aming mga city mo, isa yan sa pinaka the best na departamento sa Davao City na masasabi kong very commendable ang kanilang serbisyo. Na sa totoo lang, kung wala yung mga yan, nako, nagkakanda, buhol-buhol na kami dito, nasusuntukan na siguro yung mga driver. Baka nagkakaroon na ng maraming road rage incidents, pero dahil nga sa andyan, napaka-aktibo at napakagaling, napakahuhusay nitong ating mga CCTA mo, so talagang na-manage at na-controlled ang namin dito, traffic problem. So yan Davao City for today's video. Maulan and city lights. Welcome home to Davao City and enjoy your stay.